Sek, magandang araw po. Magandang araw. Balita namin may good news yata kayo tungkol dito sa renewable energy. Kwento nyo naman po sa amin. Oo. Bukas ay magkakaroon kami ng contract signing ng Cavite State University. They have 13 campuses all over Cavite, and yan ay magi-install kami ng yung aking partner dito na private sector ay magi-install ng solar power system sa lahat ng campuses nila. At ito ay walang gastos ang gobyerno, wala rin gastos ang eskwelahan. Ang pamamaraan dito ay ito tinatawag namin na public-private partnership, na kung saan ay itong mga schools ay makikinabang dito dahil ang kanilang babayarang kuryente dito ay napakababa na. Malaki ang kabawasan. So yung kanilang magiging savings dito ay magagamit nila doon sa kanilang primary function, which is education. And kikita pa sila dito dahil yung excess electricity nila ay ibabato, ibibenta sa grid. So babayaran pa sila. No? And yung kanilang carbon credits ay kahati din sila. Kung ang halimbawa ay babayaran sila ng carbon credits dito dahil nga na nagkaroon sila ng energy system, green energy system. Yung sa carbon credits na ibabayad dyan ay kahati pa rin sila. So napakalaki ng magiging savings and income nila. And not only that, pagkaraan ng contract period, yung system ay magiging kanila na. Magkakaroon na dito ng yung technology transfer at magiging pag-aari na nila at wala na silang babayaran at patuloy silang kikita. After several years po. After several years na depende doon sa magiging kontrata, na depende din doon sa magiging halaga ng install. Kasi ang average na installation sa isang school ay mga nasa 200 million. Pero gusto kong ulitin ito na walang gastos dito ang gobyerno. At ito ay hindi ito basta daldal lamang, kundi nagawa na namin ito sa 6 na universities. Naka-install na yun. Last year pa namin in-install yun at ngayon ay maganda na ang takbo at mahaping-haping eskwela dahil ang laki ng kanila natitipid at kumikita pa sila at meron pa silang carbon credits. At ito ay gagawin din namin na recently nag-approve ang PPP Center, itong ating Public-Private Partnership Center under the under the Department of Development, na binigyan na nila ng go signal na makapag-install kami sa 3 pinakamalalaking hospital ng DOH, which is the Quirino, Jose Reyes, and ano nga yung isa ay? East Avenue. Oo. Yan ay pilot hospitals lang yan. Ang plano namin dyan ay yung lahat ng DOH operated hospitals, DOH owned and operated hospitals ay lalagyan din namin. At imaginein mo, ang sa hospital kasi, dahil malaki ang kanilang pangangailangan at mayroon pang mga battery na talagang kinakailangan dahil siyempre sa hospital, halimbawa mayroong ino-opera, hindi mo naman pwedeng mawala ng kuryente yan. So, mangangailangan dyan ng mga high-powered batteries na nagtatagal ng mga 6 na oras na kahit mag-brown out o mawala ng kuryente yung solar, meron pang 6 na oras na more or less mga 6 hours na naka-imbak na power. So walang delikado, walang mapipiligro. At ganun din, kikita din sila dahil may savings na sila, kikita sila doon sa ibabato na ibibenta na kuryente, excess electricity sa grid at doon sa carbon credits. Patuloy silang kikita. So napakagandang proyekto nito at ang kagandahan nito, walang gagastusin dito ang gobyerno. At ito ay lahat ay public-private partnership. Ito ay sanhi ng aking pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa private sector. Sek, napansin namin parang in connection siya doon sa layunin ni Pangulong Bongbong Marcos na kumbaga nagko-convert na kasi tayo into renewable energy sa green energy. Parang napapansin namin na in connection yung mga project na to. Dahil lahat naman itong aming ginagawa ito naman ay direksyon na gustong patunguhan ni Pangulong Bongbong Marcos. Lahat naman ito ay kami lamang ang taga-isip at saka implement kung paano gagawin. Pero ang lahat ng direksyon na ito nanggagaling kay Pangulong Bongbong Marcos. At ito rin ay hindi lamang doon sa patungkol lamang sa green energy na yan. Dahil meron tayo ay
miyembro ng United Nations, and merong nabuong declaration ang United Nations patungkol dito sa reduction of carbon emissions. So meron tayo nung Paris Protocol na kung saan ay Paris Agreement na kung saan ang mga miyembrong bansa ng United Nations ay gagawin ang kanilang mga obligasyon na i-reduce ang carbon emissions. Kaya nga dapat na mag-shift tayo sa green energy. At ang ating commitments dyan ay dapat ay meron na tayong 35% mixed use by the end of 2030. Ibig sabihin, at least 35% ay galing na sa green energy at 65% doon sa fossil energy sources. At yan ay mag-i-increase ang ating commitment yan by the end of the year 2040 na kung saan ay at least dapat ay 50% na ang ating makomply. At yan din ay isang panuntunan o isang kasama rin kasi tayo doon sa Kyoto Protocol na it is an international agreement na ang dinideklara doon ay magkaroon nga ng carbon emissions reduction ang lahat ng mga bansa na mayroong mga industrial sector. Kasi sila ang pinakamalaki yung mga industrial sector. So ngayon, lahat yan ay i-comply natin. Itong proyektong ito ay sigon sa pag-comply natin doon sa ating mga commitments sa mga international agreements in the reduction of carbon emission. Nice. Pang long term talaga. Oo, pang long term ito. At hindi lamang 'yon. Alam naman natin na napakalaking problema ang kuryente sa ating bansa. Lalo pa doon sa mga malalayong lugar na kulang ang kanilang base loads ng kuryente. In fact, may mga probinsya na 4 na oras nagba-brown out sa isang araw o kaya ay nagba-brown out ng mga 3 hanggang 4 na oras sa isang araw. Anong industriya ang mabubuo mo sa mga ganung probinsya? Di ba? Maraming mga probinsya na hindi makapagpatayo ng cold storage para hindi mabulok ang kanilang mga farm produce. Kasi kulang ang kuryente. As of now, ang iba sa kanila ay kulang na yung kuryente. Kung magtatayo ka pa ng mga cold storage, magre-require yun ng napakalaking kuryente. So, ang nangyayari, walang industriya na nabubuo. Mahina ang ekonomiya sa mga ganung lugar. Ngayon, kung lahat ng ating mga probinsya ay malalagyan natin ng mga schools and colleges, state colleges, at even yung private kung gustuhin nila. At itong ating mga national hospitals, malaki ang tulong na maibibigay niya para mag-contribute dun sa base loads ng bawat community. Magkakaroon ng ekonomiya, magkakaroon ng aandarang ekonomiya, at magkakaroon ng hanap buhay ang mga tao. Yan ang maraming benefits itong magagawa natin. Yun. Thank you very much, Secretary Larry Godon. Napakaganda sa tulong niyo po na maibsan ang problema sa kuryente. Oo, Thank you. maraming salamat din.